nagbabanta sa Tagus, Surigao del Sur. Ang bagyong ito ay may lakas na 130 kilometrong bawat oras. Sa gitna, ang pagpuso maabot sa 135 kilometrong bawat oras. Inaasahang tatama ito sa kalupaan sa loob ng 48 oras. Pinapayungan ang lahat ng residente sa mga mabababang lugar at malapit sa baybayin ng Ma, kuya, may malakas daw paparating na bagyo. Kailangan natin maghanda. Ah, ganun ba? Joshua, ihanda mo pagkain at saka tubig. Tsaka siguraduhin mong matibay ang ating bubungan. Sige, Nay. Sige, Nay. I-check mo ang TV at radyo kung may panibagong balita. Sige, Nay. apektadong lugar. Mahigpit na pinapayuhan ng lahat ng residente sa mga mabababang lugar at malapit sa baybayin na agad lumikas patungo sa mga itinalagang evacuation centers. Ma! Kailangan na daw natin lumikas sa lalong madaling panahon. Ah, sige, yung mga pagkain, damit, dokumento, ihanda nyo na. Pa, may paparating daw na malakas na bagyo. Sus, Bernadette, hindi naman malakas yan. Sabi malakas daw eh. Huwag kang mag-alala. Sanay naman kami sa bagyo eh. Tsaka, hindi naman siguro matatamaan ng malakas na bagyong bahay natin. Ang lakas na ng hangin. Parang tumataas yung tubig. Ako, ang bubong natin! Magandang umaga, Pilipinas! Unti-unti nang humuhupa ang bagyo sa ilang lugar. Ngunit kagabi ay matindi ang hagupit nito sa Tagus, Surigao del Sur. Maraming bahay ang nawasak at ilang pamilya ang nawalan ng tirahan. Para sa pinakabagong ulat, narito si Samantha Manzano. Samantha, anong kalagayan dyan? Daniela, kasalukuyang umuulan pa rin dito ngayon at maraming mga residente ang nasa evacuation center dulot ng panalanta ng bagyo. Marami sa kanila ang nawala ng bahay, ngunit may iba rin namang nakapaghanda at nakalikas kagad bago pa man lumakas ang bagyong Wangwang. At meron ako na-interview kanina tungkol sa kanilang karanasan dulot ng bagyo. Grabe po yun, ma'am. Sobrang lakas ng ulan, tas biglang bumaha. Pati nga po bahay namin, tinangay na ng tubig. Buti na lang po at nakarating agad kami sa evacuation center. Nakakalungkot lang, maski isang damit namin, wala na kaming naisalba. Sa ngayon, paano pa ang mga kinakailangan ninyo? Ang kailangan po namin ngayon, pagkain, tubig, saka damit. Kasi po nagugutom na kami at nagiginaw na. Pati nga po mga damit ng bata, wala nang natira. Aling Rosa, paano nyo po napaghandaan ang sitwasyon? Ma'am, nung nabalitaan po namin sa radyo na may paparating na bagyo ay agad-agad po kaming naghanda. Naghanda po kami ng pagkain, tubig, gamit, flashlight at mga importanteng dokumento. Bago pa po tumaas ang tubig ay napagdesisyonan na po naming lumikas papuntang evacuation center. At yun lamang mula sa evacuation center, Samantha Manzano, Pintig Bayan. Balik sa iyo, Daniela. Maraming salamat, Samantha. Makikita natin ang malaking pagkakaiba ng maagang paghahanda sa panahon ng sakuna. Habang patuloy ang relief efforts para sa mga lubhang naaapektuhan, inihikayat ang lahat na maging alerto sa mga ganitong sitwasyon. Para sa mga nais magbigay ng donasyon, makipag-ugnayan sa mga opisyal na ahensya ng gobyerno at mga humanitarian organizations. Mula rito sa Pintig Bayan, ako po si Daniela Villagracia. Magandang umaga. Ding! Ang bato! Mentos, the fresh maker. Ano ba kasi sinasabi sa akin?
Hala, nahulog! Try mo kasi itong Lucky Me Pancit Canton no drink cooking. Bago yan. Magpakulo ng 3/4 cup water at ilagay ang noodles. Haluin ang noodles hanggang matuyo ang tubig. I-mix ang noodles with the seasoning. Enjoy! Pwede rin may itlog. Wow! May itlog!